Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, kung saan ang bawat umaga ay sinasalubong ng amoy ng alat at huni ng mga alon, nakatira si Mang Miguel. Siya ay isang mangingisda na ang kulubot sa kanyang mukha ay saksi sa hirap ng buhay sa dagat. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, ay umaalis na siya sa kanilang bahay, bitbit ang kanyang lambat at ang pag-asa na sana ay maging masagana ang huli niya. "Tay, ingat po kayo!" sabi ng kanyang bunso na si Ana, habang humahabol sa kanya sa dalampasigan. 5 taong gulang pa lang si Ana at ang kanyang inosenteng muka ang nagbibigay lakas kay Mang Miguel para patuloy na lumapan. "Siyempre anak, para sa inyo ito," sagot ni Mang Miguel habang hinahaplos ang buhok ng bata. Pagkatapos, sumakay na siya sa kanyang maliit na bangka na may pangalan na Pag-asa at sinimulan ang kanyang paglalakbay sa malawak na dagat. Ang kanyang asawang si Aling Celia ay naiwan sa bahay kasama ang kanilang 2 anak na sina Ana at ang panganay na si Jose na 12 taong gulang. Si Jose ay madalas na tumutulong sa kanyang ina sa paggawa ng lambat o sa paglilinis ng bahay. "Ma, kailan po kayo tayo magkakaroon ng bagong TV?" tanong ni Jose isang hapon habang naglilinis sila ng mga pinggan. Ang kanilang lumang telebisyon ay halos hindi na gumagana, puro ingay na lang ang maririnig. Bumuntong hininga si Aling Celia. "Hindi ko alam anak, kailangan nating magtipid. Alam mo naman, hindi sapat ang kita ni tatay sa pangingisda." Ang sitwasyon nila ay mahirap. Bagamat masipag si Mang Miguel, ang huli niya ay madalas na kulang para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Minsan, sapat lang para sa pagkain at wala nang matitira para sa iba pang gastusin tulad ng gamot, damit o pag-aaral ng mga bata. "Ay, sana naman ay maging masagana ang huli ko ngayon," bulong ni Mang Miguel sa sarili habang inihahagis ang kanyang lambat sa dagat. Ang araw ay unti-unting sumisikat at ang ginto nitong sinag ay sumasalamin sa tubig. Ngunit ang huli niya ay madalas na nakakadismaya. Ilang maliit na isda lang ang kanyang nahuli, sapat lang para ipagbili sa palengke at may pambili ng bigas. Ang kanyang pangarap na mapaunlad ang buhay ng kanyang pamilya ay tila malayo pa. "Mang Miguel, kamusta ang huli mo?" tanong ni Mang Tonyo ang kanyang kapwa mangingista habang nagdidiskarga sila ng huli sa dalampasigan. "Ah, Mang Tonyo, ayan na naman, sapat lang para sa isang araw. Kailan kaya tayo makakahuli ng malalaking isda?" sagot ni Mang Miguel na may bahagyang pagkadismaya sa kanyang boses. "Ganyan talaga ang buhay, Mang Miguel. Kailangan lang natin magtiyaga," sabi ni Mang Tonyo habang tinatapik ang balikat ni Mang Miguel. Sa kabila ng lahat, hindi sumusuko si Mang Miguel. Patuloy siyang nagsisikap, umaasa na balang araw ay magbabago ang kanilang kapalaran. Para sa kanyang pamilya, handa siyang harapin ang anumang hamon. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak ay nagbibigay sa kanya ng lakas para patuloy na lumaban sa bawat araw. Isang umaga, kakaiba ang pakiramdam ni Mang Miguel. Ang hangin ay mas malakas kaysa karaniwan at ang mga alon ay mas mataas. Nagpasya siyang lumayo ng kaunti sa karaniwan niyang pangingista, umaasa na baka doon ay mas marami siyang mahuli. Habang naglalayag siya, napansin niya ang isang kakaibang bagay na lumulutang sa malayo. Sa simula, akala niya ay isang lumang troso o basura. Ngunit habang papalapit siya, nakita niya na ito ay isang lumang kahon na gawa sa kahoy at may mga metal na pangkabit. Ang kahon ay matagal lang nasa dagat, ngunit nakakagulat na hindi ito nabasa. "Ano kaya ito?" bulong ni Mang Miguel sa sarili. Pinagmasdan niya ang kahon. Maliit lang ito, halos kasya sa kanyang balikat. Maingat niya itong kinuha mula sa tubig at inilagay sa kanyang bangka.
Ang kahon ay luma at may lumot na, ngunit mukhang matibay pa rin. Sinubukan niyang buksan ngunit mahigpit ang lock. Kinuha niya ang kanyang kutsilyo at maingat na sinubukang alisin ang lock. Pagkatapos ng ilang minuto, nagbukas ang kahon at nagulat si Mang Miguel sa kanyang nakita. Sa loob ng kahon, sa kabila ng pagiging nasa dagat sa matagal na panahon, ay tuyong-tuyo ang laman. Mayroon isang lumang papel na nakatupi at sa ilalim nito ay isang liham na nakasulat sa isang lumang sulat kamay. Ang papel ay isang mapa na may mga guhit at simbolo na hindi niya maintindihan sa simula. Hindi nabasa. Paano nangyari to? Bulong ni Mang Miguel habang kinukuha ang mapa at ang liham. Ang papel ay matibay at ang ink ay hindi kumalat. Binuksan niya ang liham. Nakasulat ito sa isang lumang Tagalog na may kaunting salitang Latin. Mahirap intindihin ngunit sa tulong ng kanyang kaunting kaalaman sa kasaysayan na natutunan niya sa paaralan, unti-unti niya naintindihan ang nilalaman. Ang liham ay isinulat ng isang matandang Kastila na nangangalang Don Rafael na nagtago ng isang kayamanan sa isang lihim na lugar bago sumiklab ang isang digmaan. Ang liham ay naglalarawan ng lokasyon ng kayamanan na nakatago sa isang isla na tinatawag na Isla ng Pag-asa na matatagpuan sa silangan ng kanilang baryo. Ang mapa naman ay napaglalaman ng mga palatandaan kung paano marating ang lokasyon sa isla. Kayamanan? May nakatagong kayamanan? Bulong ni Mang Miguel, ang puso ay bumibilis sa kaba at pagkasabik. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ito ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Ito ba ang magpapabago sa kanilang buhay? Ngunit sa kabila ng kanyang pagkasabik, naramdaman din niya ang pag-aalinlangan. Totoo ba ito? O isa lang itong lumang kwento? Ngunit ang kahon ng mapa at ang liham ay totoo. Hindi ito gawa-gawa lamang. Nagpasya si Mang Miguel na itago muna ang kanyang natuklasan. Ayaw niyang magbigay ng maling pag-asa sa kanyang pamilya. Kailangan niyang kumpirmahin muna ang lahat. Maingat niyang ibinalik ang mapa at liham sa kahon at itinago ito sa isang lihim na lugar sa kanyang bangka. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Celia at ng mga bata. Tay, kamusta po ang huli? Tanong ni Jose. Ayos lang anak, sapat lang para sa hapunan. Sagot ni Mang Miguel na may ngiti sa lapi. Ngunit sa loob niya mayroong isang malaking lihim na nagbibigay sa kanyang pag-asa. Sa gabi, habang tulog na ang lahat, kinuha ni Mang Miguel ang kahon. Sa liwanag ng gasera, pinagmasdan niya muli ang mapa at ang liham. Ang isla ng pag-asa, kailangan niyang hanapin ang isang iyon. Ito ang kanyang pagkakataon. Sa loob ng ilang araw, ginugol ni Mang Miguel ang kanyang mga gabi sa pag-aaral ng mapa. Ang mga simbolo ay unti-unting nagkaroon ng kahulugan. Mayroong isang malaking bato na hugis buwaya, isang talo na may 7 hagdan, at isang lumang puno na may kakaibang marka. Ang lahat ng ito ay nasa Isla ng Pag-asa. Tay, bakit po laging gising kayo sa gabi? Tanong ni Jose, isang gabi habang nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa labas ng bahay hawak ang isang papel. Wala anak. Nag-iisip lang ako ng paraan para mas marami akong mahuli. Sagot ni Mang Miguel habang maingat na itinago ang mapa. Nagpasya si Mang Miguel na magsimula sa kanyang paghahanap. Sa susunod na araw, sinabi niya kay Aling Celia na kailangan niyang lumayo ng kaunti para sa pangingisda. Ingat ka, Tay. Huwag kang lalayo masyado, sabi ni Aling Celia. Huwag kang mag-alala, Celia. Babalik ako agad. Sagot ni Mang Miguel. Sumakay siya sa kanyang bangka at sa tulong ng mapa, sinimulan niya ang kanyang paglalakbay patungo sa silangan. Ang paglalakbay ay mahirap, ang mga alon ay malalaki at ang araw ay mainit, ngunit ang pag-asa na makahanap ng kayamanan ang nagtulak sa kanya pagkatapos sa ilang oras na paglalayag. Nakita niya ang isang isla sa malayo.
Maliit lang ito ngunit mayaman sa mga puno at halaman. Ito na siguro ang isla ng pag-asa. Pagdating niya sa isla, maingat siyang bumaba sa bangka. Ang isla ay tahimik at ang tanging maririnig ay ang huni ng mga ibon at ang tunog ng mga alon. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap gamit ang mapa bilang gabay. Naglakad siya sa gubat, hinahanap ang mga palatandaan. Pagkatapos sa ilang oras ng paglalakad, nakita niya ang isang malaking bato na hugis buwaya. Ito na, ang unang palatandaan! Mula doon, sinundan niya ang mapa patungo sa isang talon at doon nakita niya ang talon na may 7 hagdan. Ang tubig ay malinaw at sariwa. Pangalawang palatandaan! Sabi niya na may ngiti sa labi. Ang huling palatandaan ay isang lumang puno na may kakaibang marka. Naglakad siya na matagal hanggang sa makita niya ang isang dambuhalang puno na may isang kakaibang marka sa kanyang katawan. Isang bilog na may 3 linya sa loob. Ito na, ang huling palatandaan! Gulat ni Mang Miguel, ang kanyang puso ay bumibilis sa pagkasabik. Ayon sa mapa, ang kayamanan ay nakatago sa ilalim ng punong ito. Kumuha siya ng isang matalim na bato at sinimulang hukayin ang lupa sa ilalim ng puno. Sa bawat hukay, nararamdaman niya ang pag-asa. Pagkatapos sa ilang minuto, tumama ang kanyang bato sa isang matigas sa bagay. Naghukay pa siya ng mas malalim hanggang sa makita niya ang isang malaking kahon na parang gawa sa bato. Ito na, ang kayamanan! Bulong niya habang sinusubukan niyang buksan ang kahon. Mahirap buksan, ngunit sa tulong ng kanyang lakas, nagbukas ito. Ngunit nang makita niya ang laman ng kahon, nagulat siya. Hindi ito ginto, hindi ito alahas, walang mga perlas o mamahaling bato. Ang laman ng kahon ay lupa. Sariwang lupa na may kasamang ilang buto ng halaman. At sa ilalim ng lupa, mayroon isang lumang scroll. Lupa? Ito bang kayamanan? Bulong ni Mang Miguel na may pagkadismaya. Ngunit nang basahin niya ang scroll, nagbago ang kanyang pananaw. Ang scroll ay isinulat din ni Don Rafael. Nakasaad doon na ang kayamanan ay hindi ginto o alahas, kundi ang lupain mismo. Ang islang ito ay mayaman sa likas na yaman, matabang lupa, sariwang tubig at mga puno na may mga prutas. Ang buto ng halaman ay mga buto ng mga kakaibang prutas na hindi karaniwan sa kanilang lugar. Ang tunay na kayamanan ay ang lupa. Sabi ni Mang Miguel habang pinagmamasdan ang paligid. Ang lupa ay mataba, ang hangin ay sariwa at ang tubig ay malinaw. Ito ay isang perpektong lugar para magtanim, mag-alaga ng hayop at mamuhay ng masagana. Ito ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang paghahanap. Hindi niya nahanap ang ginto, ngunit nahanap niya ang isang bagay na mas mahalaga ang potensyal para sa isang masaganang buhay. Hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang kapwa. Bumalik si Mang Miguel sa baryo, ang puso ay puno ng pag-asa at bagong pananaw. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ni Aling Celia at ng mga bata. "Tay, kamusta po ang huli?" tanong ni Ana. Celia, Jose, Ana, mayroon akong natagpuang kayamanan. Sabi ni Mang Miguel habang inilalabas ang mapa at ang scroll. Nagulat si Aling Celia. "Kayamanan? Ano yan, Miguel?" Ikinuwento ni Mang Miguel ang lahat. Ang kahon, ang mapa, ang liham at ang kanyang paglalakbay sa Isla ng Pag-asa. Ipinakita niya ang scroll at ipinaliwanag ang ibig sabihin ng tunay na kayamanan. Hindi ito ginto, Celia, pero mas mahalaga ito kaysa sa ginto. Ito ay isang lupain na mayaman sa likas na yaman. Maaari nating gamitin ito para magtanim, mag-alaga ng hayop at mamuhay ng masagana. Paliwanag ni Mang Miguel.
Sa simula, nag-alinlangan si Aling Nena. Pero Miguel, paano natin gagawin yun? Wala tayong pera para simulan ang lahat. Hindi natin kailangan ng pera, Celia. Kailangan natin ng sipag at tiyaga. At kailangan natin ng tulong ng ating mga kapwa mangingisda. Sagot ni Mang Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Nagpasya si Mang Miguel na ibahagi ang kanyang natuklasan sa kanyang mga kapwa mangingisda. Tinipon niya sila sa dalampasigan at ikinuwento ang lahat. Mga kasama, alam kong mahirap ang buhay natin. Araw-araw tayo nagsisikap, ngunit kulang pa rin ang ating kinikita. Ngunit mayroon akong natagpo ang kayamanan. Hindi ito ginto o alahas, kundi isang lupain na mayaman sa likas na yaman. Sabi ni Mang Miguel, sa simula nag-alinlangan ang mga mangingisda. Lupain? Paano naman niya makakatulong sa atin, Mang Miguel? Tanong ni Mang Tonyo. Ipinaliwanag ni Mang Miguel ang kanyang plano. Gagamitin natin ang lupaing iyon para magtayo ng isang komunidad. Magtatanim tayo ng mga prutas at gulay, mag-aalaga ng hayop at magtatayo ng mga fish pond. Magtutulungan tayo para mapaunlad ang ating buhay. Hindi na tayo aasa lang sa pangingisda. Sa tulong ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kaibigan, nagsimula magtrabaho si Mang Miguel sa Isla ng Pag-asa. Nilinis sila ang lupa, nagtanim ng mga buto at nagtayo ng mga simpleng bahay. Sa bawat araw, mas marami pang mangingisda ang sumasama sa kanila na nakakita ng pag-asa sa kanilang proyekto. Ang ganda ng mga tanim natin, Tay, sabi ni Jose habang nagdidilig ng mga halaman. Salamat sa sipag ninyo, anak, sagot ni Mang Miguel. Ang Isla ng Pag-asa ay unti-unting nagbago. Ang dating tahimik na isla ay naging isang masiglang komunidad. Ang mga mangingisda ay hindi na lang umaasa sa dagat dahil mayroon na silang sariling taniman at alagaan. Ang kanilang mga anak ay may sapat na pagkain at may pagkakataong makapag-aral. Si Mang Miguel, ang dating mahirap na mangingisda, ay naging leader ng komunidad. Ang kanyang pangarap na mapaunlad ang buhay ng kanyang pamilya ay natupad at higit pa roon, nakatulong din siya sa kanyang kapwa. Sa paglipas sa mga taon, ang Isla ng Pag-asa ay naging isang modelo ng komunidad sa buong probinsya. Ang kanilang mga produktong sariwang prutas, gulay at isda ay ibinebenta sa mga kalapit na bayan at maging sa Maynila. Ang kanilang komunidad ay naging self-sustaining at ang bawat miyembro ay may sapat na kita. Si Mang Miguel na nooy may uban na sa buhok ay nakaupo habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya at ang masiglang komunidad. Si Jose ay naging isang agrikulturista na tumutulong sa pagpapalago ng kanilang mga tanim. Si Ana naman ay naging isang guro na nagtuturo sa mga bata sa komunidad. Tay, ang dami na nating natulungan, sabi ni Jose habang iniaabot ang isang tasa ng kape sa kanyang ama. Salamat sa inyong lahat, anak. Kung hindi dahil sa inyong sipag at tiyaga, hindi natin ito magagawa. Sagot ni Mang Miguel. Ang buhay ni Mang Miguel ay naging masagana at masaya. Ang kanyang pamilya ay may maginhawang buhay at ang kanilang komunidad ay umuunlad. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami. Isang patunay na ang tunay na kayamanan ay hindi sa ginto o alahas, kundi sa lupa, sa pagtutulungan at sa pagbibigay pag-asa sa kapwa. Ang lumang kahon, ang mapa at ang liham ay nakadisplay sa gitna ng komunidad bilang paalala sa kanilang pinagmulan. Sa bawat araw, nakikita ng mga tao ang patunay na ang pag-asa ay laging nariyan. Kahit sa pinakamadilim na panahon, at na ang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa pagtulong sa kapwa at sa pagbuo ng isang masaganang kinabukasan para sa lahat. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!